karong buntag sa News Patrol. Tensyon sa Zamboanga City, nagpadayon. Sayro ng ulahing katikaran, live. Mga estudyante sa Davao City, nagmarcha kontra pork barrel. Mga residente sa Davao del Sur miangal na sa rotational brownout. Og mga scholar sa Davao del Sur, problemado kung makapadayon pa sa pag-eskwela kay wala na'y pondo. Mga kapamilya, niya na mga detalye sa atong mga nagbagang balita sa News Patrol. Subling nagkabakbakan ng tropa sa gobyerno ug mga sakop sa MNLF sa Zamboanga City. Din duha ka mga miyembro sa giingong MNLF ang nasamdan. Gikan sa Zamboanga City, nag-report si Paul Palacio. Kalit ng panik ang mga residente sa Barangay Camino Nuevo sa Zamboanga City kay subling nagkaengkwentro ang tropa sa gobyerno ug MNLF. Ang ubang residente sa highway na midiretso aron makasakay dayon palayo sa nagbinuthanay. Bitbit sa ubang namakwit ang mga bag og malita. Gisiguro sab sa uban ang mga bata. Tungod sa pagdali-dali, nakatiniil na ang ubang mga residente. Sama ni Luz Asnad, nakatiniil o karga pa ang bata sa pagsibab. Buto naman. Ha? Nabuto-buto naman. Tapos? Kuman, lagi yung magkatunga-tunga anak ko. Mamang, dagan na mo dilitanan. Inanang buto-buto. Gipusasan sa mga pulis si Amadine Nadua. Kay giingong nakigpinusilay, kuyog ni Nadua ang usa ka alias awari nga gidala sa ospital. Sumala sa mga pulis, miyembro sa MNLF ang duha ug nakuhaan og mga pusil. Nangasubo lang bang Muslim ka, bang tausog ka ako. Manjari din sublong ko tausog. Sublong napaliwan, inikato lang na bro. Yes, sir. Nagka-enkwentro po ba dito kanina, sir? Opo. Opo. Enkwentro. Bakit naharang sila? Opo. Pagkagabi, daw ghost town na ang sentrong bahin sa Zamboanga tungod sa nagpadayong standoff tali sa militar o MNLF. Paul Palacio, ABS-CBN News. Muhatag og ayuda ang Ateneo de Davao University sa mga apektadong residente sa standoff sa Zamboanga City. Gibutyag ni Ado Yusik Executive Secretary Attorney Arnold Abejaron nga ilan ang giandam ang 100,000 pesos aron ipadala sa Ateneo de Zamboanga University. Both sa Ateneo de Davao nga matabangan kadtong mga namakwit tungod sa gubot sa Zamboanga. Ang kwarta gikan sa donasyon sa lain-laing sektor ug individual. Sa bag-uhay nga nahitabong bagyong Maring, ihatag sabog 100,000 pesos ang ado sa mga bakwit nga nabahan. We decided to extend help because we felt that there's really a need. Then there's really a lot of things that like rehabilitation that would have to be done. And in the meantime, from the information we received, Ateneo de Zamboanga is already an evacuation center there. Gipaniguro sa militar ug MNLF sa rehiyon nga dili mokanit ang tensyon sa Zamboanga dinhi sa Davao City, labi na kay nagpabiling abli ang komunikasyon nila. Si Vina Araneta sa report. Gihimakak sa komunidad sa MNLF sa Region 11 ang nagkatag na text message nga nagpadala sila og reinforcement sa Zamboanga luyo sa padayong kagubot didto. Ato sa gipatawag nga dialogo kagahapon tali sa militar, gipaniguro nila nagpabiling abli ang ilang panghunahuna sa malinawong pagresolba sa problema sa Zamboanga. Parang gina-downplay at ginagawang monster ang MNLF. So ang iba kung monster na lang kami, baka totohanin na natin maging monster, pero hindi talaga namin gusto yan. The best approach to this one is hindi magpakbakan, ay dapat mag-dialogue, mag-usap. Ato sa forum kagahapon, gipakita sa MNLF ug militar sa Davao Region nga nagpabiling abli ang komunikasyon nila, ilabi na sa pagresolba sa unsamang problema. Gisiguro ni Major General Ariel Bernardo, Commander sa 10th Infantry Division, nga nagpabiling abli ang komunikasyon nila. Sa karon, ginamonitor sab sa militar ang kalihukan sa MNLF sa ubang bahin sa rehiyon. Yes, heightened yung security, in particular na ang hinighten namin yung doon sa Sarangani, Jensan, doon sa Alabel Provincial Capital.
Sarangani, nagkaroon din ng dialogue doon, yung pina-arrange ko rin din yun. Gitapos ang dialogo sa militar ug tent ID, pinaagi sa pag-shake hands ug paghimo og simbolo sa kalinaw. Timaylahan nga walay problema ang AFP ug MNLF sa Region 11. Vina Aranata, ABS-CBN News. Nakiguyog sa protesta kontra pork barrel ang mga estudyante sa Davao City aron ipanawagan ang pag-abolish niini. Atong balikan si Vina Araneta para sa detalye. Bisa nagtaligsik, dungang nagmarcha gikan Rizal Park, padulong Freedom Park ang halos 300 ka mga estudyante, gikan sa nagkalain-laing universidad ug kolehiyo sa syudad. Aron ipanawagan nga i-abolish na ang pork barrel. Masilutan ang mga nangurakot sa pork barrel ug merit channel, kung dili na iagi sa mga kongresista ug senador ang budget, kung dili sa mga implementing agencies na, sama sa Department of Education. So yun po, ang gusto nato, dili siya ihatag sa mga congressman, dili siya ihatag sa mga senators, kundi i-channel siya dito sa mga implementing agencies. Kay unsa ang trabaho sa mga congressmen ug senadors, maghimo lang og balaod, dili silang implementing ng mga sa agencies. Para po sa akin, hindi naman po kailangan maghirap tayo bago tayo magreklamo sa kung anong mali. Ang mali po ay mali kahit pa nagpapahirap ito sa iba o hindi. Gisunog sab sa mga nagrally ang effigy sa baboy. Dungan sab sa protesta. Usasab ka forum ang gihimo sa Ateneo de Davao University nga gitambungan sa nagkalain-laing sektor aron mas masabtan ang issue sa PDAF. Barrel system is a form of institutionalized patronage and officially tolerated graft and corruption. Panawagan sa tanan nga maundang na ang korupsyon. Vina Aranata, ABS-CBN News. Unom ka mga balay ang nangaog daw samtang tulo ang partially damaged human miulbo ang kalayo sa Jerome Barangay Lapu-Lapu, Agdao District, Davao City. Sa video nga kuha ni Jose Tan Jr., makita ang mga bombero nga sakop sa Davao Volunteer Fire Brigade nga naningkamot sa pagpakgang sa nagkalayo nga mga balay. Apan, sa layo pa lang, makita na ang baga ng aso samtang ginalamoy na sa sunog ang mga balay. Pipila ka minuto, kini na ang sitwasyon sa Solid Street, Jerome Barangay Lapu-Lapu, Agdao, Davao City. Siyam ka mga balay ang nangasunog pasado alas 12:30 kagahapon sa udto. Padayon ang mga bombero sa pagpasirit og tubig sa mga balay aron dili na moulbo ang kalayo. Matod ni FO3 Ulysses Cervantes sa Lanang Fire Station, nanukad ang kalayo sa balay ni Balbino Donaire Jr. Base sa initial investigation, nagdula og posporo ang 4 anyos nga anak sa tag-iya ug ang kalayo dali mikatag sa mga balay. Murang nagdula-dula sa taas. Sila nagtatibi. Aning kalit laob sa taas. Pero gilimod sa tagbalay nga nagdula og posporo ang bata. Di na dito bata, boss. Mano sa ikan ko, di na lumdulag ko, posporo. Siyam ka pamilya ang apektado sa sunog. Dinunom ka balay ang totally damaged, samtang tulo ang partially damaged. Hinuon, temporaryong namakwit sa kapilya ang mga nasunugan. Kuhan lang siguro, among batong sa barangay sa kuha. Among bisita lang niya, mga pagkaon siguro, mga bugas. Mukabat sa 800,000 pesos ang danyo sa sunog. Hernel Tokmo, ABS-CBN News. At ang isa pagbalik sa News Patrol. Upat ka nasod, nagpagawas og travel advisory tungod sa kagubot sa Zamboanga City. Og mga residente sa Davao del Sur, miangal na sa rotational brownout. Mga kapamilya, unsa ba ka-importante nga maka-acquire og vocational skills sama sa caregiving, welding ug hairdressing? Anya sayro nato sa lingkod kabuhayan. Milambo ang kinabuhi ni Arlene Vasquez. Sukad na tukod ang iyang kaugalingong beauty parlor ni atong 2001. Tuig 1994, nakahuman siya og vocational course sa beauty and hairdressing ug nagtuo siyang ang iyang nahumang kurso ang makapabag-o sa iyang kinabuhi gikan sa yanong trabahante. Nag-apply ko hangtod naabot ko sa promo and then nag-stop ko ato. Well, nagtrabaho ko promo. Kuan siya, nag-take ko og kani siya nga skills sa techbook. After ato, so nag-home service, hangtod sa home service na ko, tungod sa demand sa client na, uy, kanang, pwede kuan, natay salon, ana. So, dili pa man ako tukla kaya tungod sa budget sa, so, nag-decide ko sa akong boarding house, akong gihimo siya o kuan, parlor.
Dili lang usa ka pwesto ang iyang gipanag-iyahan kay duna na siya upat ka branch dinhi sa Davao City ug naa pa siya training center para sa mga estudyanteng buot makat-on og beauty and hairdressing. Kini ang ALB Academy of Beauty nga certified TESDA accredited pa. Dungan sa paglambo sa iyang negosyo, daghang tawo na ang iyang natabangan pinaagi sa paghatag og trabaho. Busa nahatagan siya og recognition sa TESDA Davao Region isip usa ka TESDA idol. Kami nga taga TESDA, we believe that ang usa ka individual kinahanglan magkakaroon og kaugalingong skills kay para sa amo kung naa kay skills, naa kay abilidad, di gyud ta magutman. Sagad sa mga ginatanyag nga training sa TESDA, mao ang mga in-demand jobs, mapa-local man o abroad. Pwede sab ka makatukod ug kaugalingong negosyo. Sa record sa TESDA Davao, kapin 32,000 graduates na ang nakalampas sa miaging tuig sa 93 ka mga institusyon sa Davao City ug 24 sa Davao del Sur. Ug ang good news, 66% niini ang nakakita dayon og trabaho. In demand karon ng mga qualifications are in the areas of construction, sa tourism, napultay health and wellness, o kanang transport qualification. Sa karon, dunay 20 ka mga skills training program ang gina-offer sa TESDA nga dakong tabang labi na sa mga taong gusto makakita dayon og trabaho. Wala nagpasabot nga kung wala ka nakatapos og kolehiyo, dili na ka makakita og maayong trabaho. Kay kung ikaw maabilidad, siguradong daghang maayong oportunidad ang moabot kanimo.